Okay, pag-isipan natin to. Paano kung isang araw wala nang langis ang Pilipinas? Imagine mo, paggising mo bukas, ubos na pala ang huling patak ng langis sa mundo. Hindi to para manakot ha. Gusto lang natin makita kung gaano tayo kadepende rito. So, sa unang 24 hours, syempre, denial at panic agad ang sasalubong sa atin? Magsisimula sa trending topic, pero biglang yung mayayaman, palihim ng tumatakas pala. Dito napapasok yung survival mode. Unahan sa gas station at hoarding ng LPG. At bigla, lahat ng mahigit 14,000 gasolinahan sa bansa, sarado. Opisyal na. Dahil sa takot at desperation, may sisibol na panibagong problema, looting. Okay, first week, dito na talaga guguho ang buong sistema natin. Total breakdown. Isipin niyo yung domino effect. Walang fuel, walang truck, walang delivery, walang pagkain. Paano makakarating sa atin ng gulay galing Baguio o bigas galing Tarlac? Hindi na. At hindi lang yan, sa sasakyan, maging kuryente natin, nakadepende rin pala sa langis. Fast forward 1 month in, ibang-iba na ang Pilipinas na aabutan natin. Yung maingay na EDSA, biglang tahimik. Yung maliwanag na city skyline, madilim na. Lahat ng negosyo sarado, bagsak ang agrikultura. Ang resulta, matinding tagutom. Lumipas ang isang taon, hindi na lang ang siyudad ang nagbago kundi buong lipunan. Ang gobyerno mawawala na ng kontrol, papalitan yan ng mga lokal na batas at komunidad. Dito nalilitaw ang mga bagong grupo. Bawat isa may sariling paraan para mabuhay. At dito natin maiintindihan, ang langis pala, hindi lang yan pampaandar ng sasakyan. Ito ang dugong nagpapatakbo sa pagkain, trabaho at ekonomiya natin, sa buhay natin. Kaya ang tanong, gaano nga ba talaga katatag ang sibilisasyong kinabibilangan natin?